Attorney, unang-una kamustahin po natin ito pong nakatakda pong pagtaas ng singil po sa kuryente sa ating mga consumers, attorney. Yes po. Yes ma'am. Kagaya po nung nabanggit namin nung nakaraang buwan, may mararamdaman tayong pagtaas sa susunod na buwan, sabi namin. So ito po yung April bill. Tumaas po ng around 90 centavos sa residential rate. Dahil po dun sa pagtaas ng presyo sa merkado o sa wholesale electricity spot market. Gawa na rin po ito ng epekto ng fuel crisis, and then nagkaroon din ng effect yung pagbaba ng value ng peso as against the dollar. So doon po sa forex factor. So pero kahit ganun po, dahil po dun sa mga ibang kontrata namin na mababa yung aming presyo, ay na-mitigate po yung pagtaas ng presyo. Kaya kung mapapansin nyo, yung sa Decorp, hindi po umabot ng piso. Kasi kapag lumagpas po ng piso yung increase, meron pong hakbang na pinapagawa sa amin yung ERC, na pagka ganon, magdi-defer po kami ng collection. Pero ito po, hindi po umabot doon sa threshold. Kahit pa paano, na-control po namin yung pagtaas ng presyo. Kailan po ito mararamdaman ng ating mga consumers sa kanilang billing, Attorney Randy? Actually, ma'am, naka-ano na po siya ngayon. Na-receive na po ng mga customers namin yung kanilang mga billing. So, meaning, na pwede na, yun na po, naka-ano na po siya, nakalabas na po yung mga resibo. So, yun na po, babayaran na po ng mga customers yung may pagtaas na presyo. Ayan. Attorney Randy, kamustahin po pala natin ito pong supply po ng kuryente dito po sa ating nasasakupan. Kamusta po ito? Naapektuhan po ba? Dahil nagkaroon po ng pagbaba na rin po ng presyo po ng produkto ng langis sa ating bansa. Kamusta naman po yung supply po ito, sir? Pagdating naman sa supply, wala naman pong pagkukulang, wala naman pong constraint, wala naman pong nababanggit yung system operator sa amin na may mga yellow alert o mga incoming alerts. Pero yung pagbaba ng presyo, kasi nga yung aming billing ay post, kumbaga ang lumalabas na rate ay epekto ng presyo ng mga fuel o kaya ng forex ng previous month. So itong pagbaba ng presyo na ito, itong April, most probably mararamdaman po natin ito by around sa June bill, mga ganun. So, mababa siya. Kasi ngayon, itong April na rate na to, galing ito doon sa February 26 to March 25 na consumption na lumabas sa April. So ito namang lalabas sa May, ito yung March 26 to April 25 na billing cycle. So yung pagbaba, most probably may mararamdaman tayo sa May at saka sa full sa June. Pakiulit po, ma'am. Ano po yan? Yes po. Ito pong posibleng epekto ng mararanasang El Nino sa ating bansa. Maaari rin po ba itong maka-epekto sa supply po ng kuryente, attorney? Yes, opo. Yun yung isang nagko-complicate ng situation natin ngayon. So aside doon sa pagtaas ng presyo ng fuel, ay nararanasan na rin natin yung pag-init ng panahon. And according sa Pag-asa, yung pasok ng El Nino ay nasa June to August of this year. So historically, pagka uminit ang weather natin, luminipis ng konti yung ating supply. Hopefully hindi mangyari kasi sa ngayon nakasuspend yung operation ng OSM, meaning ang nagti-take over kasi ngayon is yung ERC. So hopefully mapanghawakan nila yung total na supply
ng buong bansa para hindi tayo maka-experience ng shortages later on pag pumasok yung El Nino ng June to August. Ano kasi yan, ma'am, nasa consumption side kasi yan. Mhm. So, yung ginagawa namin is to educate yung aming mga customers para magtipid, gumawa ng kanilang energy saving measure sa bahay, at yung mga energy saving tips na sinasabi namin, mamari sundan ito para makatipid kasi yung mainit na panahon kasi ano yan diyan din taas yung konsumo ng mga nasasakupan namin. Mhm. So, kami naman, yung aming mga facilities ay all year round naman namin mini-maintain yan. So, wala namang problema doon sa aming network facilities. Yung pagsasayos namin, tuloy-tuloy naman po yan. Para rin doon sa paparating naman na tag-ulan. No? So after ng El Nino, kadalasan yung tag-ulan naman pumapasok ng mga last quarter of the year. So yun din yung isang tinitingnan namin na pinag-aandaan namin.